Hello my lovely viewers! Ang lulutuin ko po ngayon ay maha blanca, ang all-time favorite dessert in any occasions. But before that, you are watching Ruby's Small Kitchen. Please do subscribe, like, shares, and hit the notification bell for you to notify for my uploaded videos. So, without any further ado, let's start cooking! So, now ito na po ang ating mga ingredients. We have here evaporated and condensed milk, fresh coconut milk, full kernel corn, cheese, cornstarch, sugar, and coconut water. Pero pwede ding water lang po. So ngayon po ipapakita ko sa inyo ang complete list of ingredients. The first thing to do here in our clean pot, put the coconut milk. You can use coconut milk in can. Then add the evaporated and condensed milk. Any evaporated and condensed milk of your choice is totally fine. So I chose this condensed milk because it is the cheapest one. And this is not an endorsement or sponsored products. Now, let's add our whole kernel corn. At kailangan nating sumutin ang natirang gatas kasi syempre, sayang din naman. Nakita nyo, marami pang natira. So, scrape lang natin. Then, let's mix well so that our ingredients will combine together. Ito nga po pala ang ating milk mixture. Then, set aside. At sa isang malinis na bowl, ilagay po natin ang 4 cups of water or 4 cups ng coconut water. Yung coconut water po na sinasabi ko, yun po yung pangalawang beses na pinagpigaan ko ng ating coconut. Now, let's add our cornstarch. Pero huwag po nating ilagay lahat, kalahati lang, para po madaling haluin. So, once you feel that the cornstarch is melted already, you can add now the other half of it. You can use also the corn flour kung walang cornstarch at ganun din po ang ratio. 2 cups din po. At haluin lang po ng maigi hanggang sa matunaw na ang cornstarch. Ngayon, kunin na natin ang ating milk mixture at ihalo ang cornstarch mixture. At haluin lang po ng maigi hanggang sa magsama ang ating mga mixtures. Tikman muna bago ilagay ang sugar para malaman natin kung kulang sa tamis o kung dapat lagyan pa ng sugar. Dahil kulang sa tamis, ihalo ang 1 cup ng sugar. Then stir well para matunaw ang sugar. Then lastly, ihalo ang keso. The cheese will give cheesy taste and creamy texture. At haluin lang ng haluin at haluin ulit hanggang sa matunaw ang sugar at ang cornstarch. At pagkahalo, tikman uli kung ito ay matamis na. Ang tamis ay depende po sa inyong
panlasa, kung gusto niyo ng mas matamis, pwede niyo po pong lagyan ng sugar. Ito po ang gagamitin ko para ilagay ang maha blanca. Pero pwede niyong ilagay sa kahit anong flat container, kagaya ng tray, o bahala po kayo kung ano po ang gusto nyong paglagyan. At bago ko inihanda ang ating mga ingredients, gumawa muna ako ng langis ng niyog para ipunas dito at nang hindi dumikit ang maha blanca. Or you can use butter for dissing and to get latik for our toppings. So before we on the stove, stir the mixture again kasi nasa ilalim yung cornstarch. At pwede na nating buksan ng kalan sa mahinang apoy lamang. At kailangang haluin ng haluin hanggang sa ito ay maluto. Huwag pababayaang masunog ang ilalim. Kasi pag nasunog ito, hindi na masarap ang lasa. Ito ay maglalasang sunog. At bukod doon, may itim-itim na lalabas sa maha blanca. Yung bang nasunog na mixture. Ay ang sikreto ng masarap na maha blanca ay nasa paghahalo at sa mahinang apoy lamang. So from this point, malapot na ang mixture. Ibig sabihin, malapit nang maluto. So, dito, medyo mahirap nang haluin. Malapot na yung ating mixture. Ayan, dahil sa malapot na yung mixture at mahirap nang haluin, hinawakan ko na yung ating kaldero kasi gumagalaw na. So, from this point, 2 minutes more. Kasi kumukulo na po ang ating mixture or maha blanca. Now, we're done cooking here. So, kailangan po ganito kalapot ang ating maha blanca. Ganito yung texture. We're done cooking. Now, we can put it on our aluminum pan. And first, let's off our stove. So this is our aluminum pan and I greased it earlier. At ilagay na natin ang ating maha blanca hanggang sa ito ay mainit pa. Hindi kasi maganda ilagay ang maha blanca sa lalagyan pagka malamig na, mag-itsurang parang sagi or buo-buo. So, ayan po, nilagyan ko na ng latik ng niyog para may pang toppings or garnish tayo. O, pwede naman pong cheese ang ipanglagay na toppings o garnish.